Mga kababayan, tulungan niyo po kami makiusap sa Court of Appeal. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Siya isang kagaya ng ibong umiiyak. Kumusta mga kausap? Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Ito po si Sir Ababa na nagsasabi, Be enlightened and awaken for truth. Know the truth and it will set you free. Sa video pong ito, ating mapakinggan ang pagmamakaawa ni Pau Chief Acosta patungkol sa kaso ng isang half Filipino, half American na si Mr. Walter Manuel F. Prescott na nakulong ng 6 na taon sa Bureau of Immigration Detention Center sa Bikutan na walang kasalanan. Siya po ay natanggalan ng pagka-Filipino, kaya ang kanyang apela na maresolusyonan na ang kanilang motion for reconsideration patungkol sa kaso ni Mr. Prescott at maibalik ang kanyang Filipino citizenship. So sana po tapusin na po ito. Ano po ba ang aksyon ng Court of Appeals dito para po malaman namin kung palalayain nyo na ang isang anak ng Pilipina na si Hilda Fernandez na yumao na. Ang kanyang anak, masdan nyo po, nandito po, pakikita namin sa screen, marami na pong sakit, 72-year-old na. Bakit nyo po i-deport sa Amerika? Sino po mag-aalaga sa kanya sa Amerika? Ipadadala po sa ilalim ng tulay? O kaya sa home for the aged? Anak po siya ng Pilipina. Samantalang ang Pilipinas po ay naging kanlungan ng mga biktima ng Nazi noong panahon ni Hitler. Tinanggap natin ang mga tumakas. Di ba, Doc Erpe? Sa kamay ng Nazi regime nung araw. Kaya mahal na mahal po tayo ng mga Jews, ng mga Israelites, at ng ibang bansa na maraming Jews, di ba? Ay bakit po tayo mismo ang gagawa ng pagpapatapo ng sarili nating kababayan na anak ng Pilipinas? Nagkataon tatay lamang niya ay Amerikano. Ay, sa ngalan po ng aming mga staff and lawyers, nagmamakaawa po kami. At sana po ang presiding justice na iniluklok ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay monitor din po ano po ba ang pasya ng Court of Appeals. Itapon ang anak ng Pilipina na si Walter Prescott o palayain na, pauwiin na. Dahil siya na may mga uuwi ang kamag-anak dito at talagang dito siya lumakit, marunong magtagalog. Palayain na natin po siya. Ngayon kung ayaw nyo pa rin, sadyang ganyan ang buhay, didali namin sa Korte Suprema. Alam namin magtatagal, subalit sana umusad po ang kaso. Nice po, parang awa nyo na po. Wala namang nagawang krimen si Mr. Prescott. Palayain na po natin. Hindi po kami magsasawang alagaan siya dito at custody dahil sa amin po binigay ng court ang custody niya. Pero hanggang kailan po, siya isang kagaya ng ibong umiiyak, kinukulong ng walang sala. Kaya pala, yung awitin na yan, sabi nga, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Yan. Siya po ay simbolo ng mga Pilipina na nagkaasawa ng banyaga. Subalit pinili ng kanilang mga anak na dito na sa bansa natin tumira at dito na magbuwis ng buhay. Marami na pong OFWs ang kumukontak sa atin para tulungan siya. Pero sana po ang tinig ni Mr. Walter Prescott ay makarating sa kinaukulan at bigyan na siya ng ganap na kalayaan. Yung nga, sabi ko kung ayaw niyong palayain, para makatakbo kami sa Korte Suprema dahil may ruling po ang Korte Suprema
na kapag inabot ng 3 taon na hindi mo na-deport ang isang, yun ang banyaga pa yun, ito anak ng Pilipina, wala na, huwag mo na i-deport. Mga final judgment yon, at isang dating Chief Justice po ang nagsabi sa akin na gamitin namin ang ruling na yon para po mapalaya si Mr. Prescott. Sana po yung simbolo ng hustisya na nandito kay Lady Justice, ayan, yung hustisya na wala na tayong titignan, nakapiring, walang mayaman, walang mahirap. Bawat Pilipino pantay-pantay sa harap ng batas at hustisya. Sana po ay maganap. Mga kababayan, sabi nga nung isang broadcaster, may mga walang sala na nakakulong. Kailangan palayain. Isa po, si Mr. Walter Prescott sa simbolo ng walang kasalanang kinukulong na dapat palayain na ng Department of Justice, ng PAW, ng ating judiciary sapagkat karapatan po niyan lumaya dahil wala po siyang criminal case. Wala po siya nagawang labag sa batas na pwede maging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Mga kababayan, tulungan niyo po kami makiusap sa Court of Appeal. Sana nga po, ito po, papakita ko po sa screen yung motion for reconsideration. Ayan po, hindi lang nalagay ang division. Gusto ko rin pong proteksyonan yung division. Ayan, kaya hindi na po nilagay. Ito po yan. Alam ko po sa habeas corpus hindi dapat magtagal eh. Ito po ay may guidelines ang ating Chief Justice Gesmundo na dapat priority case po ito. Nabasa ko po yung bago niyang guidelines. Meron yun, Direct Rev, di ba? Habeas corpus po ito. Ayan po. Ayan. Ayan. Kung siya po ay nakagawa ng krimen, hindi ko po siya tutulungan. Kaso negative po lahat ang certification niya at wala po siyang krimen na nagawa. Kaya ano po dahilan kaya kinukulong? Dahil po lang sa reklamo ng asawa niya na matagal na silang hiwalay. Ayan, malalim po yun pero hindi ko na po tatalakayin. So, alang-alang man lang po sa kalayaan ng isang ibong kinulong, palayain na po natin.